Hello mga Momester! Welcome po kayo sa ating channel, ang Mom Fresh Channel. For today's video, siguro po magandang pagkwentuhan natin yung naging live ni Ka-Business. Nung bali dalawang beses siya nag-live, di ba? Umaga, tsaka nung gabi. Nung umaga, na pag-usapan yung birthday niya, ini-invite niya yung mga naging kapamilya niya na ngayon ay nakahiwalay na, no? Nakahiwalay na or wala na sa poder niya, kumbaga. So, ito nga, sila Stone, Thinking Body, Power Ranger, and LV, si Damulag, pati si Clarissa. Napansin ko lang, ba't parang wala si Rick Aningan? So, hindi ba invited, sir, si Rick Aningan sa birthday mo? Hindi mo ba siya kayang patawarin? So, nagtatanong lang po, ano? O baka naman na-miss ko lang. So, panoorin nyo po at baka mamaya na-miss ko lang na hindi nabanggit si Rick Aningan. Tapos, nung gabi, nag-live din siya para sagutin yung ilang mga questions ng mga supporters ng Ka-Business. And bandang huli, no, bago magtapos ang kanyang live, pagkatapos niyang ipaliwanag kung bakit na parang nagkahiwalay na o nawala na ng ugnayan sila nila Thinking Body, ay humingi siya ng paumanhin, humingi siya ng tawad. So, nakita natin yung iba't ibang reaksyon o opinion ng mga viewers ng Ka-Business, no? Hati ng opinion, pero mas nakakalamang yung parang hindi sila uma-agree o sumasang-ayon sa paghingi ng tawad ni Ka-Business. Diyan nga, kay Thinking Body tsaka kay Power Ranger. Kasi para sa kanila, ano bang kasalanan ni Ka-Business? Pa siya humingi ng tawad, no? So, yun yung mga sample na mga nabasa ko. Actually, kaming mga reactors din ay hindi rin pare-pareho ng opinion sa ginawang aabot ng ng paghingi ng tawad ni Ka-Business. Ako po, kung ako yung tatanungin ninyo bilang reactor ni Ka-Business, hindi rin ako sumasang-ayon. Pasensya na, Sir Ka-Business Hindi rin talaga ako sumasang-ayon na humingi ka ng tawad. Pasensya na rin dun sa mga viewers na sumasang-ayon kay Ka-Business na ang gusto ay para matapos ng issue. Kasi ito po yung reason ko. Unang-una, para sa akin, wala namang kasalanan si Ka-Business para humingi ng tawad, di ba? Ang humingi lang ng tawad, yung may kasalanan. Para sa akin, yung ginawa niya pagputol sa ugnayan parang kasi yun yung sinasabi ni Ka-Business na yun ang kasalanan niya, no? Na yun nga, pinuputol niya yung ugnayan kina Thinking Body tsaka kina Renji, yun yung inihihingi niya ng tawad, no? Mingi siya doon ng pasensya. So, yun lang yung kumbaga, yun lang yung naging kasalanan niya. And para nga sa akin, hindi yung kasalanan. Kasi karapatan mo yun. Kasi nga, nababypass ka na Ka-Business nila, Unang-una na nga dito, yung hinayaan mo na nga silang mag-content kay Jonathan, di ba? Yun lang, dapat yun, hiningi nila ng permission sa'yo. Kasi yun ang SOP ng mga vlogger, di ba mga vlogger sila? Dapat alam nila yung mga rules ng vloggers, hindi lang ito sa'yo. Kaya yung nagsasabi sa'yo na, ikaw ba yung may-ari ng YouTube? Kahit sa vlogger sila pumunta, talagang kapag content mo yung isang tao o ano pa man, humingi ka ng permiso. Hindi mo naman ipagdadamot di ba? Permiso lang. Masarap din sa pakiramdam na parang pinapahalagahan ka. Lalo pa nga itong mga ito, mga nanggaling naman sa'yo, di ba? Sa akin, wala kang kasalanan para humingi ka ng tawad. And isa pa, ang isa pa sa dahilan ko kung bakit parang hindi ako sang-ayon na humingi ka ng tawad is, parang ang nasisisi doon sa comment section ay mga reactors. Ang sabi nila, yan naman kasi mga reactors ang nagpapagulo lang. Diba? Nung gabi na yun, merong isang ang channel niya is Katutubong Pinoy. Walang siyang sinabanggit kung hindi puro, yung mga reactors kasi puro mga hindi magaganda, basta ganoon, basta puro laban sa reactors na sinasabi niya. Dapat yung good vibes lang daw ang nire-reactionan, di ba? So parang ang lumalabas is parang nadidiin naman ang reactors, no? And kami naman, kaya lang naman kami nagiging negative o nagre-react ng negative kasi nga meron kami nakikitang negative. At saka isa pa, kaya nga hindi rin ako pumapabor doon kasi nga
sa tingin nga namin, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan si ka-business. Kaya nga kami nagtatanggol kaya nga kami nandito. Kaya nga kami dumidepensa kasi nga, walang kasalanan si ka-business. So, sa paghingi niya ng tawad, di lumalabas na parang may mali kami, ganyan, may mali si Sir. Maliwanag naman na walang mali, di ba? Pero hindi naman natin masisisi si Sir ka-business o si ka-business kasi alam naman natin, na siya ay palaging nasa simbahan, kumbaga lagi siyang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya siguro parang pinapractice niya lang kung ano yung pinipreach niya. Pinapractice niya lang, sinishare niya lang kung ano yung mga naririnig niya doon. And ano naman ako dyan, sang-ayon naman ako doon. Kaya nga lang, ang ipinapaglaban ko is wala naman siyang kasalanan. Sa paniniwala ko, wala siyang kasalanan. Kasi kung may kasalanan siya, hindi ko siya dedepensahan. Hindi ko siya ipagtatanggol. So, yun lang naman po yung sa akin. At saka yung akin lang, sana, since eto na nga, nag-aabot na ng kamay si ka-business sa inyo, sana yung mga pambabash kay ka-business ay matigil na. Yung pa isa sa kinakasama ng loob ko hinayaan nyo yung mga bashers dyan sa mga channel nyo. Hina-heart nyo pa. Tapos yung mga sinasabi nilang dahilan ko ba't kinakailangan i-heart daw, para lang daw ibig sabihin nun, nire-recognize nila yung mga komento. Yun na nga na yung sabihin daw nababasa nila kaya hina-heart nila. Yun na nga, nakakasama ng loob. Nababasa ninyo. Anong ginagawa ninyo? May reply naman dyan. Ba't hindi nyo sinasagot? Ba't hindi nyo kinokorek? Dumadami ng dumadami. Lalo na yung mga bagong tagapanood. Ano nangyayari, di ba? Mas, sabihin nila, ay, ganyan pala yung ka-business, ganyan pala, di ba? So, samantalang napakinabangan yung si ka-business. Yun lang naman yung sa akin, And, yun lang. So, kung yun ang pasyon ni ka-business, di yun, ginagalang natin, di ba? Kumbaga, parang binabroad out ko lang naman yung side namin mga reactors. Kasi talagang nasisirin kami dyan, But, tulad nga ng sinabi ko kanina, kung yun ang desisyon ni ka-business, ginagalang ko, sana lang, talagang tapos na, wala na, At yung mga bashers dyan, sana naman paki-correct na naman sila, Para naman yung ginawang pagpapakumbaba ni ka-business, pag-aabot ng kamay ni ka-business, ay magkaroon naman ng mas lalong, kumbaga may saysay ang lahat. Kasi, sino ba ang may gusto ng may katalo? Sino ba ang gusto ng may kaaway? Siyempre, lahat naman tayo, ang gusto natin ay mapayapang community dito sa social media. And tayo, hangad natin na masunod nga sana ang wish ni ka-business. Kaya lang, ito naman ako, sa akin tama na yung nagpatawad ka, Sir, pero sana wala nang ugnayan. Yun yung sa akin, wala na lang sanang ugnayan na tulad ng dati. Kasi parang hirap nang magtiwala sa mga taong pinagtiwalaan mo ng una, pero yung ginagis sa'yo. Hindi naman po sa kuha ng gagatong or whatsoever. Yun po sa akin ay opinion. So, with that, mga ka-business, palagi nyo pong supportahan o patuloy nyo supportahan ka-business official, ka-business family na ang nagbablog ay si Boss J, Papa D's TV, and ang mga kaguwang, kami pong mga reactors ni ka-business at ang mga kaibigan po ni ka-business, Wakiwak TV, Papa Sundot, Tahimas TV, and Bong MTV. Mag-ingat lang po tayong lahat, and God bless. Walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat.